At maya-maya pa ay may kumatok sa pinto. "Mommy, pwede ba akong pumasok?" tanong ng aking anak. "Halika, James." "Mommy, pwede ba akong matulog sa tabi mo?" "Oo naman," tugon ko at ibinalik ko ang aming picture sa lagayan at binuhat ko ang aking anak at ipinatong sa kama. "Umiiyak ka na naman, Mommy, na-miss lang ni Mommy si Dada." "Araw-araw mo bang nami-miss si Dada, Mommy? Kasi araw-araw ka na lang umiiyak." "Oo anak, araw-araw, oras-oras at gabi-gabi. Kasi, mahal na mahal ko si Dada." "Ako rin, Mommy, mahal na mahal ko kayo ni Dada. Pero sabi kasi ni Dada sa akin huwag daw akong iiyak. Kasi strong ako at kailangan ko daw na maging strong para sa'yo, Mommy." "Lagi mo ba siyang nakikita?" ang tanong ko. "Oo, Mommy, lagi kong nakikita si Dada sa panaginip at lagi kaming magkasama." "Reynan," sambit ko sa kanyang pangalan sabay yakap sa aking anak. Hanggang sumapit ang araw ng aming bakasyon sa Baguio. "Mag-iingat kayo anak," bilin ng aking ina. "Opo," tugon ko. "Lola, Lolo, anong gusto ninyong pasalubong?" nakangiting tanong ng aking anak. "Ang gusto ko apo yung Baguio ang ipasalubong mo sa akin, para laging may fresh strawberry tayo," pagbibirong sagot ng aking ama. "Lolo naman, ang bigat kahiya ng Baguio," pangatwiran ng aking anak na kumakamot pa sa kanyang ulo. "Oh siya, fresh strawberry na lang," tura ng aking ama. "Ikaw, Lola, anong gusto mo?" Ang gusto ni Lola kahit wala na, basta magiging masaya lang ang aking apo, sabay yakap sa kanyang anak. Hanggang sa makalipad na ang eroplano patungong Manila. Pero bago pa man kami umalis ng aking anak ay dinalaw ko muna ang libingan ni Reynan upang magpaalam. Kahit nasa loob kami ng eroplano ay nanatili pa rin na si Reynan ang laman ng aking isip, ngunit bigla kong naiisip ang aking anak na ang lakad na ito ay para sa kanya, kaya pansamantala kong isinantabi ang alaala ng aking yumaong asawa. "Mommy," sambit ni James sabay hawak sa aking palad. Tugon ko sabay tingin sa maamong mukha niya. "Are you happy?" "Oo naman anak, kasi kasama kita." "Ako rin, Mommy, alam mo ba kung ano ang una kong gagawin pagdating natin sa fresh strawberry?" nakangiti niyang tanong sa akin. "Hindi, ano ba ang una mong gawin?" "Pipitas ako ng isang fresh strawberry para ibigay sa'yo." Paano kung pag-alitan ka ng may-ari?" "Hindi ako papagalitan Mommy kasi magpapalam ako." "Talaga?" "Opo, kasi sabi ni Dada yun daw ang aking unang gagawin para mapasaya kita." Bigla akong natahimik at napatitig sa aking anak. Gustong pumatak ang aking mga luha pero pilit ko itong pinigilan, alang-alang sa aking anak. Dahil sa mahabang oras ng aming binabiyahe ay nakatulog ang aking anak sa loob ng taxi, hindi ko na ito ginising at hinayaan ko siyang makapagpahinga ng maaga, para hindi siya mapagod sa aming pamamasyal bukas. Nang makarating kami sa hotel ay dahan-dahan ko siyang ibinaba sa kama para hindi magising. "Anak, sayang dahil hindi ka nakasama ng matagal ni Dada. Nakikita sana niya kung gaano ka kabait. Nakikita sana niya na kuhang-kuha mo ang kanyang pag-uugali at mukha, Reynan. Kung nasaan ka man ngayon, huwag mo sanang pabayaan ang ating anak. Sana pagkatapos nitong aming bakasyon ng anak natin ay matutunan na kitang makalimutan." Pabulong kong sabi at naramdaman ko na lang ang maiinit na mga luha na dumadaloy sa aking pisngi. Kinabukasan ay maagang nagising ang aking anak at ginising niya ako sa maiinit nitong halik sa aking pisngi. "Magandang umaga po, Mommy." Good morning too, anak. I love you," tugon ko sabay yakap sa kanya. "I love you too, Mommy. Gising ka na po para maaga tayong makapunta sa fresh strawberry." Okay, babangon na si Mommy. Nang matapos kaming makapag-almusal ay nagtungo na kami sa taniman ng mga. "Mommy, malayo pa ba?" "Malapit na po, Ma'am. 10 minuto nandoon na po tayo," tugon ng mamang driver. At maya-maya pa ay huminto na ang taxi na aming sinasakyan. "Wow, Mommy look, ang ganda ng fresh strawberry." "James, mag-iingat ka, hintayin mo muna ako." Pasig akong sambit dahil sa sobra niyang excited ay nauna na itong tumakbo. "Ma'am, hintayin ko po ba kayo?" tanong ng driver. "Opo, Manong," bigla akong nataranta dahil hindi ko na natano si James. "Jamia, James," tawag ko sa kanya ngunit hindi ito sumasagot. "Sige na ate, please," boses ng aking anak.
Hindi nga pwede, cute. Magagalit si amo kapag iniistorbo namin siya. Kung gusto mo hintayin mo na lang siya kapag nagising na, sagot ng dalagita. Anong oras po ba siya nagigising? Hindi ko po alam, tugon ng dalagita. James, Mommy, sagot ng aking anak na may kalungkutan sa boses. Kanina pa kita hinahanap. Sorry po, Mommy, kasi po hinahanap ko ang owner nito. James anak, pwede naman tayong bumili ng marami, sabi ko sa kanya. Ayaw ko, Mommy, kasi sabi ni Dada, bago tayo bibili hihingi muna ako ng isa sa may-ari at ibibigay ko sa'yo. Cute, kung gusto mo bibigyan na lang kita, isa lang naman di ba? Sabat ng dalagita. Ayaw ko, kasi sabi ng Dada ko hihingiin ko sa owner, nakasimangot na sagot ni James at halatang galit ito. Ito pa ang kauna-unahang nakikita kong nagalit ang aking anak. Nasaan pala ang owner dito? Tanong ko na rin sa dalagita. Tulog pa kasi ang amo ko, Ma'am, kaka-rating lang din niya kaninang madaling araw kaya ayaw naming istorbohin baka magalit. Ganoon ba? Okay, sige, hintayin na lang namin, maupo muna kayo doon, Ma'am. Sige, salamat, halika muna dito, anak. Sumunod naman si James, subalit banaag pa rin sa kanyang mukha ang konting pagkainis at nanatili itong tahimik at nakabusangot, at sabi niya, matatahimik na siya at hindi na siya magpapakita sa akin, pahayag ng aking anak. Nakita ko ang pagpatak ng kanyang mga luha at naawa ako sa kanya dahil umiiyak ito ng palihim, pero hinayaan ko siya at hindi nagpapahalata na napansin ko ang kanyang lihim na pag-iyak. Bakit pinahirapan ni Reyna ng aming anak? Bulong kong tanong sa aking isip. Anak, pwede ba kitang yakapin? Opo, mahal na mahal kita. Anak, ikaw na lang ang nagpapalakas sa akin. Hindi ko mapigilan ang aking mga luha at kusa itong pamatak sa balikat ng aking anak. Mahal din kita, Mommy, umabot ng 2 oras ang aming paghihintay, ngunit hindi pa rin lumabas ang owner. Anak, nauhaw ka ba? Bibili muna si Mommy ng mainom mo, ha? Opo, Mommy, huwag kang aalis dito. Opo, dito lang po ako. Bago ako nagpunta sa may tindahan ay iniwan ko muna si James sa dalagitang nagtatrabaho sa farm. Cute, gising na si Sir. Ayan, papunta dito, sabi ng dalagita. Biglang tumayo si James at sinalubong ang papalapit na lalaki. Cute, dahan-dahan baka madapa ka, sigaw ng dalagita habang hinahabol si James. Nagulat naman ang lalaki habang pinagmamasdan ang batang papalapit sa kanya. Parang pamilyar ang mukha nitong bata, may kahawig kay Jacinta. Hindi, baka minalikmata lang ako. O dahil lang siguro na hanggang ngayon si Jacinta pa rin ang laman ng aking isip at puso. Good morning po, sir, hinihingal na bati ni James sa lalaki. Good morning too, nakangiting tugon ng lalaki, magandang umaga, sir, sabat ng dalagita. Good morning too, sino itong bata, ha? Sir, customer po sila kaninang umaga pa sila dito. Hinihintay ka na magising nitong cute na bata. Bakit? Kasi po, gusto ko pong humingi sa inyo ng isang pirasong fresh strawberry para ibigay sa mommy ko. Bakit hindi ka na lang humingi kay ate? Bibigyan ko nga sana sir. Pero ayaw niya kasi magpapaalam daw muna siya sa inyo. Biglang kinabahan ang lalaki at nahihiwagaan sa gusto ng bata. Umupo ito at hinarap si James. Bakit gusto mong magpaalam sa akin? Kasi po bilin ng dada ko na hihingi ako sa inyo. Nasaan ba ang dada mo? Hindi ba siya sumama? Wala na po ang dada ko. Patay na po siya at matagal na. Ganun ba? Pwede ka nang mamites ng strawberry, mag-ingat ka lang. Salamat po, sir. Nakangiting tugon ni James at dali-daling nagtungo sa taniman at pinaalalayan niya ito sa dalagita. Ito na po, sir, thank you po. Masayang-masaya si James, habang pinakita niya ang strawberry, at napangiti naman ang lalaki. Halika, hugasan natin, buti na lang at may bitbit akong tubig. James, Diyos ko, putol kong sabi nang makita ko ang mukha ng lalaki, bigla akong natulala na hindi kumukurap ang aking mga mata. Jacinta, gulat nitong sambit sa aking pangalan. Patricio, pabulong kong tugon. Nagkatitigan kaming dalawa na parehong walang kumukurap, tulala rin si James habang pinagmamasdan niya kami. Mommy, ito na po ang fresh strawberry, hiningi ko po yan kay sir,
sabi ng aking anak at inabot ang hawak niyang strawberry. Umupo ako at nanginginig ang aking kamay habang inaabot ko ito. Reynan, sambit ko sa pangalan ng aking asawa habang tinitingnan ko ang strawberry, at nagsimula na namang uminit ang aking mga mata hanggang sa hindi ko na napigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Napayakap ako sa aking anak upang makahugot ng lakas. Jacinta, sambit ni Patricio sa akin at nakita ko ang pagpatak ng kanyang mga luha. Jacinta, muli niyang tawag sa akin ngunit hindi ko siya pinapansin. Halika na anak, yaya ko sabay tayo at hinila ko ang aking anak. Subalit hindi siya sumunod sa akin. Napalingon ako kay James, subalit kay Patricio siya nakatingin. Magkakilala po ba kayo? Tanong ng inosente kong anak kay Patricio. Hindi sumagot si Patricio at tumingin ito sa akin. James, halika na, bulyaw ko sa aking anak at nabigla naman ako sa aking nagawa, sapagkat nahila ko siya ng malakas at nadapa ito. Jacinta, pasiga na tawag ni Patricio na halatang nabigla rin siya. Maagap siyang lumapit sa aking anak at dali-dali niyang pinatayo si James na umiiyak. James, anak, I'm sorry, anak, kanda otel kong sabi. May sugat ang kanyang tuhod, sabi ni Patricio at dali-dali niyang binuhat ang aking anak at patakbo niyang dinala sa loob ng kanyang rest house. Gagamutin ko, pasiga niyang tugon, wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Pinahiga niya si James sa isang kwarto, hindi ko alam kung kaninong kwarto ito. Belen, sabihin mo sa mama mo na magluto siya ng tanghalian para sa bisita, utos niya sa dalagita. Okay po, sir. Tugon ng dalagita at lumabas na ito sa kwarto. Lilinisan lang ni Tito ang sugat mo, ha? Paalam niya sa aking anak. Tumango naman si James na may luha sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa akin. Sobra akong naawa sa kanya at nakukonsensya sa aking ginawa. Hindi ko napigilan ang mapaluha dahil sa aking kapabayaan. Ito pa ang kauna-unahang nasugatan ang aking anak. I'm sorry, anak, hindi sinasadya ni Mommy, sabi ko sabay halik sa kamay ng aking anak. Don't cry na po, Mommy, hindi naman po masakit, di ba strong ako, Mommy? Tugon ng aking anak at tumango naman ako na luhaan ang aking mga mata. Ramdam ko na nasaktan si James, ngunit pilit niya itong itinago sa akin. Ayan, okay na, sabi ni Patricio pagkatapos niyang magamot ang sugat ng aking anak. Salamat po, walang anuman, magkakilala po ba kayo ni Mommy? Tanong ng aking anak at tumango naman si Patricio. Pwede mo ba kaming iwan saglit? Sabi ko kay Patricio. Okay, aniya at lumabas na ito. Anak, alam kong malawak ang iyong pag-iisip, kahit mag 5 years old ka pa. James, si Tito Patricio ay una kong minahal bago kami nagkakilala ng Dada. Kaya magkakilala kami at kilala rin siya ni Dada. Ngayon po, Mommy, mahal mo pa ba siya? Hindi na, kasi ang mahal ni Mommy ngayon ay si Dada at ikaw. Ngayong wala na si Dada, bakit hindi mo siya mahalin ulit? James, hindi na pwede, kasi ang laman ng puso ni Mommy ay si Dada lang. Siguro, gusto ni Dada na muli mo siyang mahalin, Mommy. James, tama na, hindi mo pa naintindihan ang mga sinasabi mo anak. Naintindihan ko po Mommy. Mommy, sabi ni Dada, gusto niyang maging masaya ka, kaya siguro ito ang paraan ni Dada. Sash, tama na anak, saka na tayo mag-usap tungkol dito kapag malaki ka na, okay? Opo, magpahinga ka muna at kukuha lang si Mommy ng tubig. Hindi ko alam na nakikinig pala si Patricio sa likod ng pinto. Umalis lang ito nang mapansin niyang papalabas na ako. Jacinta, tawag ni Patricio, napahinto ako sa pagkarinig ko sa boses niya ngunit hindi ako humarap sa kanya. Ano ang nangyari? Tanong niya sa mahinang boses. Lumingon ako sa kanya at bahagyang napatingin sa kanyang mukha. Wala, tugon ko at akmang bumalik sa loob ng kwarto. Ngunit maagap akong hinaranggan ni Patricio. Jacinta, turan niya at bigla niya akong niyakap at nabigla ako sa kanyang ginagawa. Jacinta, alam kong hindi ka okay, kilala kita, please kausapin mo muna ako. Para saan pa, Patricio? Sabi ko at pilit ko siyang itinutulak. Ngunit mas lalo niyang hinigpitan ang pagkayakap sa akin. Sobra kitang namiss, Jacinta, hanggang ngayon, alaala mo pa rin ang laging laman ng aking puso at isip,
Mula noong nagpakasal kayo ni Reynan ay hindi na ako nagmahal ng iba. Ikaw pa rin ang mahal ko hanggang ngayon, Jacinta. Pahayag ni Patricio na patuloy ito sa pag-iyak. Hindi na kita mahal, Patricio. Ang nakaraan ay nakaraan na at hindi na pwedeng ibalik pa. Pwede pa, Jacinta. Pwede pa nating ibalik ang lahat sa dati o di kaya ay magsimula tayong muli. Bitiwan mo na ako, Patricio. Pupuntahan ko na ang aking anak. Dahan-dahan akong binitiwan ni Patricio at tumingin siya sa aking mga mata. Hindi ako sesuko, Jacinta. Gagawin ko ang lahat para muli mo akong mahalin. Bahala ka, tugon ko at tinalikuran ko na siya sabay pasok ko sa kwarto, ngunit sumunod pala siya sa akin. Masakit pa ba? Tanong ni Patricio sa aking anak. Opo, hayaan mo, bukas mawawala na yang sakit. Ako pala si Patricio. Ikaw, ano ang pangalan mo? James po, friends na tayo, ha? Sabi ni Patricio sa aking anak at inilahad niya ang kanyang palad. Opo, bibigyan niyo po ako ng maraming fresh strawberry, Daddy, ha? Turan ni James. At napatingin akong bigla sa kanya at ganoon rin si Patricio, subalit ang kanyang pagkabigla ay may kasamang ngiti. Tinawag mo akong, Daddy? Gusto mo ba na maging daddy mo ako? Opo, kasi gusto kong may daddy. James, bulyaw ko sa kanya sabay lapit. Makinig ka, isa lang ang daddy mo at ayaw kong palitan mo siya dyan sa puso mo, galit kong sabi sa kanya sapagkat nakaramdam ako ng konting selos, dahil pakiramdam ko ay agad niyang pinalitan sa kanyang puso si Reynan. Nasasaktan ako, Mommy, reklamo ng aking anak at saka ko pa napansin na nahigpitan ko na pala ang pagkakahawak sa kanyang maliit na braso. Jacinta, sambit ni Patricio sa malumanay na boses at inalis niya ang aking kamay sa braso ni James. Please calm down, Jacinta. Nasasaktan ang bata. Gusto kong sampilan si Patricio dahil sa galit kong naramdaman, ngunit pilit ko itong pinigilan sapagkat nasa harap kami ng aking anak. Mommy, hindi ko naman pinalitan si Dada sa puso ko, kasi mahal na mahal ko si Dada. Pero, Mommy, gusto ko rin na may daddy, yung nilalaro ako tulad ng ginagawa ni Dada sa akin. Mommy, paliwanag ng aking anak, at muli na namang pam-attack ang aking luha. James, paano ko ba ipaliliwanag sa iyo ang lahat? Mommy, tawag ng aking anak sabay yakap sa akin at umiiyak. Reynan, bakit dito mo pa kami dinala ng anak mo? Bulong ko sa aking isip. Mahal kita, Mommy, I love you too. Halika na anak at mamamasyal pa tayo. Dito muna tayo, Mommy, gusto ko pa dito. Gusto ko pang mamitas ng maraming fresh strawberry. Hindi pwede anak, bakit hindi pwede, Mommy? Pumayag naman si Daddy Patricio na mamitas ako ng marami, hindi ba Daddy Patricio? Oo, at tutulungan pa kita, masayang sagot ni Patricio sa aking anak. Narinig mo, Mommy, wala akong nagawa kundi ang ibigay ang gusto ng aking anak. Daddy Patricio, gusto ko pong pumunta sa taniman ng fresh strawberry, turan ni James na nasa mukha ang paglalamang. Ngumiti naman si Patricio at lumapit sa amin ng aking anak. Halika, sumakay ka sa aking likod at lilipad tayo patungo sa taniman, pambabala niya sa aking anak. Talaga po, habulin mo kami, Mommy, boses ni James na puno sa saya ang mukha. Reynan, hilam sa luha ang aking mga mata habang sinasambit ko ang pangalan ng aking yumaong asawa. Mommy, Mommy, bumalik lang ang aking ulirat nang marinig ko ang boses ng aking anak, at nasa labas na sila ng bahay. Dali-dali akong nagpunas sa aking mga luha at patakbong lumabas ng bahay. Sobrang nag-enjoy si James sa kapamimitas ng mga fresh strawberry at tinulungan ito ni Patricio. Belen, tingnan mo muna ang bata, ha? Opo, sir. James, pupuntahan ko muna si Mommy ha, kasi malungkot siya. Sige po, Daddy Patricio. Natano ko ang paglapit ni Patricio sa akin ngunit hindi ko siya pinapansin. Naalala mo pa ba, Jacinta? Ito ang pinangarap mo noon, sabi ni Patricio at bigla akong napatingin sa kawalan. Saan ang gusto mong pasyalan pagkatapos ng ating kasal, Jacinta? Boses ni Patricio habang nakayakap siya sa akin. Ang gusto ko yung romantic place. May treehouse at ang paligid may mga tanim na strawberry. Sige, hahanapin natin yan, Jacinta, pagkatapos ng ating kasal. Gusto mo ba si Patricio? Oo, talagang talaga, promise. I love you, Patricio, ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa huli. I love you too, Jacinta.
Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang gusto kong makasama hanggang sa aking pagtanda. Napatingin ako sa paligid at hilam sa luha ang aking mga mata. Saka ko rin napansin na may treehouse palang nakatayo sa gilid ng bahay. Binuo ko itong pangarap mo noon, Jacinta, dahil umaasa ako na may katuparan pa ang ating pangarap noon. 2 taong mahigit ako sa Amerika, wala akong ibang ginawa doon kundi ang isubsob ang aking sarili sa trabaho para makaipon at makapagpatayo ako nito. Dahil ito ang pangarap natin noon, pahayag ni Patricio na hilam din sa luha ang mga mata. Huwag na natin yang pag-usapan pa, Patricio, sabi ko at akmang paalis na ako. Ngunit